Naku, naglabas na po si Wesley ng kanyang saloobin patungkol sa pagpili ngayon ng FIDE sa magiging FIDE Freestyle World Champion 2026. Dahil mayroon na pong 7 napili na naimbitahan kasama po si Magnus Carlsen at iba pa. Samantalang si Wesley ay hindi pa naimbitahan, ganun din si Anish Giri. At bakit po? Ano ba ang bigat ni Wesley pag-usapang fish random? Mamaya po, meron tayong i-analyze na game na talagang matindi at masasabi nating oo nga, meron talagang dapat sabihin si Wesley. Pero bago yan mga kamatsas, ay iwanan ko muna kayo ng puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's why to play mga kamatsas, hango na naman ito sa bagong lutong tournament. Napakaganda po ng posisyon na to. Ano kaya ang matinding gagawin dito ng puti at talagang nako, dire-diretso ang pagkapanalo. Sige po, paki-analyze, sagutan nyo, lagay nyo po sa comment section below at ang link ng puzzle na to makikita nyo lang din at sa mga wala pa pong Internet Chess Club, naku mga bagong luto po ang mga puzzle dito, mag-create na kayo ng account. Free lamang po mga kamatsas, no? Bakit hindi naimbitahan si Wesley? Samantalang siya po ang 2019 Fisher Random Champion na kung saan itong laro na ito ay matinding nakaharap niya sa championship si Magnus Carlsen mismo. Okay po, analyze natin itong matinding laban. Nag D4 si Wesley, ito po yung randomized position. Walang opening book lines dyan. Halo-halo yan. No? Nag-B6 si Magnus para pakawalan gagad. Bigyan ng hininga ang kaniyang queen. Nag-Knight G3 develop si Wesley. Nag-Bishop A6 at nakaabang kagad sa development ng pawn. Talagang i-exchange sa Bishop. Nag-B3 lang muna. Ginaya ni Wesley ang diskarte ni Magnus. Nag-E6 at pakakawalan na po ang development ng Bishop. Nag-C4 at nag-D5, ayun, binasag kagad ni Magnus. Nag-E3 para may sapat na suporta. Nag-Bishop E7 at nag-Knight C3, Knight G6, Bishop D3, castling, ganun din nag-castling. At dito po, konti na lang ang diferensya. Halos queen na lamang po at tore ang nagkapalit, talagang chess na. Knight D7, kumapture sa D5 si Wesley. Takes, at kumapture. Nag-Knight F5, nakapasok agad si Wesley at nag-Rook E8. Ang pagkakatanda ko po, na pasadahan na natin ito, na-analyze na natin ito before. Pero kaya ko po ni-review ang napakatinding laban na ito na kung saan nagkaroon ng first Fisher Random World Champion kasi nga para mas lalong magkaroon ng karapatan si Wesley bakit madiin ang kanyang post at kinriticize niya ang FIDE system ngayon kung paano pumili ng Fisher Random World Champion. Knight takes E7, Rook takes E7, nag-B4 si Wesley para pigilan ang paparating na C5 at dito po nag-Knight F6, control and para mas malawak ang control ng Knight, nag-B5 si Wesley para anytime na mag-C5 dito ang black hindi pwede i-end pasan capture talaga yan kasi kontrolado na po ang C6 square. Nag-C6, ayaw patagalin ni Magnus, gusto niyang palambutin kaagad ang B5, sinuportahan lang ni Wesley para matibay. At dito nag-H5, ayan, para mag-H4, mag-H3, inunahan na ni Wesley bago pa dumating ang plano na yon. Nag-Queen C8, ayun, lilipat na doon sa king side. Kinapture ang C6, nag-Rook E6 muna at yan ang ipangka-capture. Nag-F3 para bubuuhin ang sentro. Kinapture ng Torre, binuo na nga ni Wesley ang sentro. So dito po ay masasabi pong talagang dikit na halos chess na po ang principle na labanan. At kinapture-capture, lumakas ang Torre ni Wesley sa F-file, napakaganda ng sentro, nag-Knight E5 si Magnus, inatake ang Torre, at nag-Rook E3 lang, umisod lang, at nag-Knight C4. Dito po, muli ay bakit kaya hindi kinapture ang libreng pawn sa D4? Magkakaroon po kasi ng Knight E2 at napakalakas na atake sa Torre. Tagos ang atake doon sa Knight. Babagsak ang isang pyesa. Kaya hindi po pwedeng pingasin ang pawn sa D4 o bungiin man. Nag-Knight C4, tiniret ang Torre, nag-Rook F3. Ayan, pila lang po sa Knight. At kinapture na talaga ni Magnus, sinabayan na niya Knight D5. Okay, Knight D5, threat ang Torre, Rook takes E4,
Ayun, nagkaroon po ng Bishop H6. Grabe yung mga sacrifice dito ni Wesley. Kaya gustong-gusto ko po itong laban na to. Talagang nagmarka sa akin to. Ang lalim ng application ni Wesley. Libre yung knight niya pero hindi po pwedeng capturein. May matches na magaganap. Kung kakapture naman ang bishop, makakapture ang knight, double pa. Pero hindi po accurate yan. Actually, ang accurate dito ay rook takes f6 na kapag kinapture ng pawn, dire-diretso lang. Kumbaga ganyan lang, capture, tapos queen takes f6. Na kung saan ang king ay talagang nasa exposed stage na. No? Malakas pa yung bishop na paparating doon para atakihin ang g7. Pero balik tayo mga kamatsas, nag-exhibition si Wesley, nag-bishop h6 siya, at dito nag-knight e8. Ayun, nailang dito si Magnus umatras para depensahan ang pawn sa g7. At kinapture pa rin ni Wesley. Tingnan nyo po, talagang dito kitang-kita ang World FISA Random Championship, ramdam ng gravity. Bakit hindi po kinapture ang bishop sacrifice? Meron po kasing rook takes f7, may threatening matches doon, malalim. Malalim talaga oh. At kapag ka nag-rook g6 halimbawa, kakapturin pa rin yan, takes, and then may knight f6 and then kuha yun. Timplado, sukat na sukat, no? Tawag natin dyan, iskwalado, no? Parang ni ruler. Talagang sukat. Kaya ang ginawa dito ni Magnus ay kumalikot na lang siya, dinobol niya si Wesley, pero talagang hindi mapigilan ang rumaragasang lalim ng mga tira ni Wesley. Kinain ang tore at check, angat lang. Ayun, yan ang binibiling tira mga kamatsas. Ito talaga para sa akin ang positional brilliant move. Kasi madali lang makita yung check pag angat. Paano ang kasunod? Pag chumek doon, aangat lang. Wala namang queen doon. Kasi kontrolado ng tore. Pero itong bishop e5, ang binibiling tira mga kamatsas. Oh. Pag bishop e5, binitin lang ang knight. Naku, nag-rook c1, di ba? Halos expected yan para makagulo. No? Tapos, atake pa sa king. Pag alis ng knight, napakalakas ang atake sa white king. Pero timplado, sukat na sukat ni Wesley. O, check. At dito, tinabihan. Pag kinain yon, may kain din dito. Check muna. At nag-king e6 and kinapture na po. Dito po ay mararamdaman natin mga kamatsas kung gaano kalayo at lalim ng nakita dito ni Wesley. Ganun din naman si Magnus actually. Ayan, good move. Oh. At kinapture yon, knight f5 and then bishop. Ayun, umiwas kasi po. Pag chumek doon, angat. Kaya iniwas yung knight kasi magkakaroon ng double. So iniwas na rin ni Wesley kasi pag chumek doon, angat, kakainin talaga ng buong-buo yung bishop. Kaya pagka layo-layo ng tinakbo, para iwas lang. Rook e2 at nag g4, takes, knight e3, check, gumanon, and then ayun. Dito po, lumaglag ang isang pyesa ni Magnus. At check, gumanon, capture, and dito po ay kinapture na. So, bumawi ng isang pyesa pero still remain lamang ng isang pyesa dito si Wesley at grabe ito. Ito yung time na grabe. Lahat ng nakakalaban po ni Magnus sa championship, walang lumulusot sa kanya. Halos, no? Pero this time, medyo na iba ang ihip ng hangin, na iba po ang istorya talagang dito. Ramdam natin ang fighting spirit pa rin ni Magnus bagamat lamang ng isang pyesa si Wesley at isang pawn pa ang lamang ayaw sumuko. Yan nakikipag-tore sa tore na dahil may extra pawn nga Malakas ang loob O ganon, ayun grabe yan ang mga last bite and trick mga kamatsas. Pag kinapture, stalemate. Sayang ang pinagpaguran mo, tabla lang din pala, kauuwian. Kaya lagi tayo maging wais sa mga offer ng kalaban. Ni Rook C4 lang ni Wesley. Pinireno lang. Iwas. Check. Gumanon and then wala na. Unti-unting gapang blues. And teka muna mga kamatsas. Teka muna, pag check doon, paano kung gumanon? Hindi pala nakabitin. Kala ko nakabitin, sorry po. Hindi pala nakabitin. Iniisip ko sana tatabihan yung tore para nakahang pareho pero may ganon. Ayun. Nangangalikot pa rin si Magnus. Nagbabakasakali sa mga bagay-bagay. And then, dito po, chumek. Gumanon. Dito. Actually, pag-check po, resign na si Magnus. Pero continuation, ganyan na po. And then, push na ang magaganap. And then, check. Lalayo na yung king. And then, unti-unti nang maipopromote yan. Ayan. Ito po yung napaka-importanting laban. First FISA Random World Championship ang usapan dito mga kamatsas First.
Pero dito po tinibag ng ating pambato na si Wesley ang world number 1 sa chess na si Magnus Carlsen, mga kamatsas. 2019 to eh. Tuwan-tuwa ako dito. Pandemic times to eh. Ni-live stream pa natin to kung di ako nagkakamali. Tapos in-upload natin, sinubaybayan natin yung mga matches ni Wesley na dumire-diretso siya hanggang sa finals. Yan po no, kaya nag-post si Wesley sa kanyang X account, kung di ako nagkakamali, formerly Twitter, na bakit ganun ang cycle ng FIDE ngayon, yung system, na papaano pumili sa taon ngayon ng FIDE Fisher Random World Championship. May 7 na pong naimbitahan eh. Actually, sino-sino ba yung mga naimbitahan na yon? Ayan po, oh. Magnus Carlsen, Levon Aronian, Fabiano Caruana, Vincent Kamer, Arjun Erigaisi, Jacovir Sindarov, and Hans Mok Niemann. Ayan po, no? And sabi daw, hango daw po sa 2025 Free Chess Grand Slam o Freestyle Chess Grand Slam Tour. Diyan daw ang selection kung bakit inimbitahan sila. Samantalang, yun nga, si Wesley nga po ay former Fisher Random World Champion 2019. Tapos si Giri din, hindi rin naimbitahan. Nakamura din, wala. Yan, alam ko na, banggit ni Wesley yun sa kanyang post, mga kamatsas eh. So kaya naman nag-post ng ganun si Wesley, ang pinaka-pinanghahawakan niya, teka muna, ako po ang first Fisher Random World Champion. Bakit hindi nyo ako naimbitahan? Ano ang konkretong basis nyo sa inyong invitation at nakapag-imbita na kayo ng 7? Kabilang nga po doon si world number 1 Magnus Carlsen. Ayan po mga kamatsas, ano pong nasa isip nyo? Anong saloobin nyo? Makatwiran ba itong post ni Wesley na talagang tinirada niya ang FIDE, no, regarding sa system na ito? Or walang karapatan si Wesley dahil may basis ang FIDE? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga saloobin, mga kamatsas. Usap-usap po tayo doon, pero wag po tayong mag-aaway. Muli po, paalala lang sa mga gusto pong sumali ng ating Internet Chess Club raffle, tapusin nyo lang po ang task na pinapatapos natin na activity sa mission buttons ng Internet Chess Club. Makikita nyo lang po ang Google form link sa description below. And sa mga di pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Marami pang nanonood sa atin ang di pa nakapag-subscribe. Baka nakalimutan lang. And click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga bagong uploads ay mahatiran kayo ng notifications. Maraming salamat po mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga maiinit pang nagbabagang balita sa mundo ng chess. Maraming salamat po.